Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Hello po. Kumusta? Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Una sa lahat, nako, walang hanggang pagpasasalamat at walang sawang pagti-thank you at syempre paghalik sa inyong lahat dahil andito pa rin kayo at laging nakikinig, laging nakasuporta nitong ating munting channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubscribe na, syempre yung mga nakapag-like na rin at nakapag-comment na rin o nakapag-share ng ating mga kwento dito. Maraming salamat. And syempre, extra special ang pasasalamat natin dun sa mga taong nagbibigay ng kanilang mga pahintulot para mai-ere natin sa ating programa ang kanilang kwento ng kanilang mga buhay. O 'di ba? Hello po, maraming thank you at andito pa rin kayo at nakikinig sa atin. Hello, may nakapagsabi dito, puro babae ang sender. Meron po talagang gano'n. Kalimitan talaga siguro nasa mga 80% ng mga senders natin ay babae. Meron din namang mga lalaki. Tignan nyo, may mga panakanakata yung mga lalaking mga senders o mga nagkukwento, di ba? Pero karamihan talaga mga babae eh. Hello kay Jack Palalios, maraming salamat. Riza Lopez, advance happy birthday sa'yo. Baka hindi na kita mabati ngayong July 29. Ang layo pa, pero sige na, advance na natin. Hello din kay Lia or Lilia, tama po ba? Ano po bang pangalan mo? Basta hello sa lahat. And sa mga lasinggero ng Parco Borromeo, Rome, Italy, hello po sa inyo. Dahan-dahan sa alak, 'di ba? Gloria Villonar, all the way from Hong Kong. Thank you so much sa iyong pagkikinig. Liza Chen, maraming salamat. Charlene Baclohan, hello din kay Donna Fria, sabi ni Charlene. Akala ko walang upload kahapon 'to, ha. Kasi nagloko, merong mga issues sa pag-upload ko kaya paulit-ulit kong in-upload, delete, upload, hanggang sa naging okay din sa wakas. Donna Frias, hi again. Hello din kay Elizabeth Lagunday. Pat Riza, hello sa mga taga Antipolo City. Rosemary Fernan, maraming salamat. Hello din sa mga taga Italy. Ayun, ang daming taga Italy na nakikinig sa atin ngayon na. Hello din kay Robert De La Torre o Roberto De La Torre. Maraming salamat. Hello din kay Sunny Rose Tubalina. Ayan, parang first time kong mabasa yung pangalan mo, Sunny Rose. Totoo bang first time mo o hindi ko lang talaga nababasa yung mga mensahe mo dati? Naku naman. Hello din kay Jelmar Villaos from Ginayangan, Quezon. Gilbert Litada, maraming salamat. Hello daw sa asawa niya at sa anak niyang si Rosella Almosara Shana. Hello po sa inyo. Hello din kay Ashen Sheng na laging nakikinig sa atin. And Migs Channel, hello. Hello din sa kay Hermaline na Anobuevo. Ayun, Ano Nuevo pala. Hermaline Ano Nuevo, maraming salamat. Hello din kay I'm not safe. Bakit ba talaga hindi ka safe? Ano bang nangyayari sa mundo? Bakit hindi ka na safe? Charot lang. Hi din kay Kite69, maraming salamat. Oo, sabi niya, ano naman daw ang excuse ko kung bakit wala o late upload. Meron talagang mga ganun. Pasensya na po talaga kayo, ha. Hello din kay Antonio Villanueva, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hi kay Liana, thank you so much sa pakikinig, Liana. Kendrick Carl, maraming thank you sa'yo. At sa lahat ng mga taga Saudi Arabia, maraming salamat, mga taga Dubai, mga OFWs natin, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. And syempre, bilang ating pagpipilit, syempre, sa ating pagsisikap na dapat hindi tayo masyadong mahabang mag-intro, kaya eto na, atin nang simulan ang kwentong ating itatampok ngayong araw na ito. Dito lamang sa inyong nag-iisang paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ano nga ba ang tunay na mukha ng pag-ibig? Saan ba mababasa ang mga batas kung sino ang dapat at hindi dapat nating mahalin? Bakit nga ba sa tuwing binabawalan ng damdamin ay mas lalo lang itong lumalalim? Dear Mama Mia, this is a story of me and of the man 20 years older than me.
Yes, a story of an unconventional love affair. A story of me and my dad's best friend. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Queenie. At ang kwentong ito ay sisimulan ko nung 18th birthday ko. Pero bago ang lahat, Mama Mia, ipapakilala ko muna ang aking sarili. I am a product of a broken family. Masyadong bata pa ang mga magulang ko when they got pregnant of me. 16 years old lang ang mama ko noon at 18 naman si papa. Bunga ako ng pagiging mapusok ng mga magulang ko nung kanilang kabataan, Mama Mia. Ang totoo niyan, ninais daw akong tanggalin noon ng mga magulang ko. Kung hindi lang daw nalaman agad ng lola ko sa mother side na nagdadalang tao ang mama ko, ay baka nagtagumpay na silang tanggalin ako dito sa mundong ibabaw. Buti na lang at naunahan agad ng lola ko na malaman ang katotohanan tungkol sa pagdadalang tao ng aking ina. Mama Mia, galit na galit daw ang lola ko nung malaman niyang nagdadalang tao si mama. Pero mas lalo siyang nagalit nung nalaman niya ang plano ng mga magulang ko na ipalaglag ako. Kaya naman siya ang kumausap sa mga magulang ng tatay ko. Doon na sila nagkasundo, pinagsama ang dalawa. Kasi nga, noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay nakakahiya pa talaga kapag nagkaroon ka ng anak nang hindi ka pakasal. Kumbaga, ikaw ang pinakamalaking chismis sa baryo nyo kapag nagkataon na nangyari yun sa'yo. Kaya para maiwasan ang chismis ay ipinakasal sila sa isa't isa. Hindi ko alam kung legal na nakasal sila noon, basta yun ang sabi nila sa akin. Pero Mama Mia, dahil nga pareho pa silang bata, ay hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Ang sabi ni Mama ay nagkaroon daw sila ng pagkakataon na mas magkakilala pa ni Papa nung nagsasama na sila sa iisang bubong. Doon nila nalaman na hindi pala nila kayang tiisin ang ugali ng isa't isa. Lagi raw silang nag-aaway, laging nagkatampuhan, nagsisigawan, hanggang sa toxic na masyado ang kanilang relasyon. Isang araw daw ay kinausap ng papa ko ang mama ko. Ang sabi daw nito sa kanya ay hindi na raw niya kayang makisama pa sa mama ko kahit na 2 years old pa lamang ako noon, Mama Mia. Ang mama ko naman, ang sabi niya ay ayos lang naman daw sa kanya noon, basta ba magbibigay pa rin ang mga magulang ng papa ko ng sustento para sa akin. Pero ang problema, hindi po pumayag yung mga matatanda, ibig sabihin yung kanilang mga magulang. Pinagalitan sila at pinilit pa rin na magsama. Hanggang sa dumating sa punto na nagkasakitan na silang dalawa. Pisikal na sakitan. Ngayon, meron akong mga panakanakang memorya sa mga nangyari noon pero hindi pa talaga yun malinaw sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga silang magkahiwalay dalawa. At nung nagkahiwalay sila, una pong nakahanap ng panibagong mamahalin ng papa ko. Siyempre, ganun naman talaga, no? Lalaki talaga ang unang nakakahanap ng iba. Lalo na kung meron na raw reserba bago pa man sila nagkahiwalay ni mama. Yun ang dinig kong usap-usapan noon ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa mother side. Mama Mia, nung nagkahiwalay ang mga magulang ko ay umuwi kami ng mama ko dun sa lolo't lola ko. Kaya lang, hindi rin umabot ng 1 taon ay nagdesisyon ng mama ko na sumunod sa tita niya sa abroad para doon na magtrabaho. Ako noon, Mama Mia, ay magpa 5 years old pa lamang. 21 years old naman ang mama ko noon at magto-22 na, kaya nakaalis na siya ng bansa. At nung makaalis ako ay binigay ako ng lolo't lola ko sa aking ama. Mama Mia, nung nag-umpisa akong tumira sa bahay ng lolo't lola ko sa father side, ay ayos naman. Kaya lang, nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama, ay pinasama din ako ng lolo't lola ko doon sa papa ko. Ang sabi pa nila, mga magulang ko raw ang merong responsibilidad na alagaan ako at hindi raw sila. In short, pinagpasapasahan ako noon. Oo, doon ako sa father side ko.
Kaya lang yung bago niyang kinakasama ay para namang sa mga kwento sa teleserye Mamma Mia. Parang evil witch stepmother. Ganun po ang atake niya. Lagi po siyang pasinghal kung ako ay kanyang utusan. Lagi niyang sinasabi sa akin na ako daw ay dapat na magtrabaho sa kanilang bahay para daw worth it naman ang pagpapaaral sa akin. Mama Mia, 9 years old pa lamang ako noon, pero nakakaranas na ako ng ganon. Hanggang sa hindi ko na natiis, umuwi ako sa bahay ng lolo't lola ko sa aking mother's side. Oh, bakit ka nandito, Queenie? Magbabakasyon ka ba? Tanong nila nung makita nilang may bit-bit akong bag. Hindi po, dito na po ako titira. Ayoko na po dun kay Papa. Nakakainis yung bago niyang kinakasama eh. Tapos buntis pa. Ako lagi ang pinapagalitan at ako lagi ang inuutusan. Walang nagawa ang lolo't lola ko nung hindi talaga ako umalis kahit pasabihin nila na dun daw ako sa papa ko. Tumawag naman ang mama ko at ang sabi ay magpapadala siya ng pera para sa akin. At doon na nga nag-umpisa ang lahat. Para akong isang tuta na walang magulang. Kung saan-saan ako nakakasuot. Kung sino-sino ang sinasamahan ko. In short, Mama Mia, para akong napariwara. Di ko alam kung enough na rason ba ang dinanas ko nung kabataan ko kaya pwede ko nang i-justify ang mga actions ko. Party girl po ako habang lumalaki. I was 15 years old nung maging sakit ako sa ulo ng aking mga lolo't lola pati na rin ang mga tiyahin ko. Lagi akong tinatawagan noon ng mama ko at lagi akong pinapagalitan kasi kung sino-sino na lang ang nagsusumbong sa kanya tungkol sa mga pinaggagawa ko. At yung ka ba naman, Queenie? Di ka na nahiya sa lolo't lola mo. Kung saan-saan ka raw nakakarating, kung sino-sinong nakakasama mo, hindi ka umuuwi sa saktong oras. Sunod-sunod niyang sermon sa akin. Mama naman eh, ganun naman talaga ako, 'di ba? At isa pa, wala naman silang pakialam sa akin. Nangingialam lang sila sa tuwing nagpapadala ka na ng pera. Queenie, ang bibig mo ha? Sino ba nagturo sa'yo niyan? Yung ama mong walang silbi? Yung ama mong walang kwenta? Ganun lagi ang naririnig ko kapag nag-uusap kami ni mama. Kaya hindi talaga ako na-e-excite na kausapin siya tuwing tumatawag siya. Sino ba naman ang ma-e-excite, Mama Mia, kung ang laging bungad sa'yo ay puro na lang pangaral, puro na lang sermon, at puro na lang salita ng hindi magaganda tungkol sa ama mo. Masakit po na isipin na ganun ang kinahinatnan ng aming pamilya. Pero wala akong choice. Kasi hindi ko naman talaga pwedeng maging desisyon ang mga bagay na mangyayari sa kanilang buhay. Kaya naman, Mama Mia, dahil hindi na ako matiis ng mama ko, bago ako mag-birthday ng 18 ay pinasama na niya ako sa papa ko. Isang araw ay dumating ako sa bahay ng lolo't lola ko nang may nakaparadang kotse sa labas. Oh, Queenie, buti ka na, nandito ka na. Sumama ka na ngayon sa ama mo. Po? Ayoko, sabi ko. Biglang nilabas mula sa kusina ang figura ng papa ko. Tinignan ko siyang mabuti. Ganun pa rin naman ang itsura niya nung huli ko siyang makita almost 9 years ago. Pero meron na siyang mga panakanakang mapuputing buhok. At medyo may kulubot na rin ang paligid ng kaniyang mga mata. Queenie, wag nang matigas ang ulo mo. Hindi ka na raw kaya nila dito. Pinakuisapan ako ng mama mo na dun muna ikaw magsistay sa bahay ko. At bakit? Ando na naman yung mahadera mong kinakasama. Pagkatapos aapihin na naman niya ako. Uy, wag siyang paganyan-ganyan ha. Malaki na ako ngayon. Pwede na akong lumaban sa kanya, sabi ko. Huwag kang mag-alala, naghiwalay na kami. Iba na ngayon ang magiging stepmother mo. Mama Mia, as usual, wala na naman akong choice. Inisip ko noon na siguro kapag medyo malaki na ako, kapag nasa saktong edad na ako at meron na akong trabaho, ay wala nang makakapagpigil pa sa pwede kong gawin at sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya naman sumama ako noon sa papa ko. Tama nga ang sinabi niya, iba na ang stepmother ko.
At iba na rin ang pakikitungo nito sa akin. Mabait ito, malumanay magsalita. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Nelda. Si Tita Nelda, Mama Mia, ay lagi pong nakangiti sa akin. Winnie, kumusta ka na? Lagi kang sinasabi sa akin ng papa mo ah. Wala silang anak. May 2 anak ang papa ko sa dati nitong kinakasama pero sinama ito ng babae. Kaya ba nila ako pinapunta dito kasi wala silang anak? Sabi ko nun sa sarili ko. Kahit pa medyo mabait na sa akin ang papa ko pati na rin ang bago niyang kinakasama ay hindi pa rin ako nakampante, Mama Mia. Nasanay kasi akong pinagpasapasahan ako. Nasanay ako na walang may gusto sa akin. Kaya hindi ko sila pinakitaan ng maganda. Naging sakit ng ulo pa rin ako ng aking ama. Hanggang sa ilang buwan na lang ay magbi-birthday na ako. 18th birthday. Winnie, ano bang gusto mong gawin sa birthday mo? Po? Gulat na gulat kong tanong. Sanay kasi ako na hindi ko sineselebrate ang birthday ko mula po nung magkahiwalay ang mga magulang ko. Matagal na panahon na hindi ka nakakapag-celebrate ng birthday. Matagal na panahon na wala ako tuwing nagbi-birthday ka. Kaya hayaan mo akong bumawi, anak. Gusto mo bang magpa-party tayo? Gusto mo bang mag-debut? Sang hotel ang gusto mo? Halaga po? Alam ko naman na may kaya talagang pamilya ng aking ama. Pero hindi ko akalain na mag-o-offer siya sa akin ng ganon. Oo, pwede tayong mag-hotel kung yan ang gusto mo. Mag-imbita ka, magpatahi ka ng gown o kung anong gusto mo. Gusto mo mag-debut party? Gawin natin yon. Sige, maganda yan. Queenie, tutulungan kita ha? Magaling ako sa ganyan. Offer naman ni Tita Nelda. At dahil first time kong magkaka-birthday ay medyo na-excite din ako, Mama Mia. Ang tagal-tagal na panahon na naiinggit ako sa mga kaklase ko noon. Lagi silang nagbe-birthday, lagi ding nandun ang kanilang mga magulang tuwing may birthday sila. Meron silang regalo. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, hindi na ako nahiya pa. Sinabi ko na lahat ng gusto kong mangyari sa dibu ko at ang akala ko ay hindi tutuparin ng papa ko. Pero tinupad niya, Mama Mia. Nagrenta kami ng isang function room sa isang hotel. Meron kami noong mga higit 100 na bisita. Yun ang sabi ng papa. Sabi ko, nasa 30 ang friends ko. Sabi niya, kahit ilan pa daw ang friends ko, papuntahin ko lang. Magdagdag na lang daw kami ng tao. Mama Mia, nagpatahi din ako ng gown. First time ko noong makasuot ng magarang gown. Kasi dati, tuwing prom, hindi naman ganun kagara ang gown ko eh. Laging nirerentahan lang dahil ang sabi ng lola ay konti lang ang pinadalang pera ng mama ko. Ngayon pa lang bumabawi ang papa ko. Ang totoo niyan, medyo nakokonsensya ako, lalo na kapag sinasabi sa amin ng organizers kung magkano ang aabuti ng dibu ko. Pero may parte sa utak ko na nagsasabing tama lang yan. Singilin ko ang ama ko sa ilang taon niyang pagpapabaya at pang-aabandona sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang birthday ko, Mama Mia. Pagdating ng birthday ko ay meron akong mga hindi kilalang mga mukha na dumalo. Isa na nga doon, si Tito Elmer. Oh, halika muna dito, Queenie. May papakilala ako sa'yo. Sabi ng papa ko nung tapos na ang party at unti-unti nang nagsiuwian ng mga bisita. Eto nga pala ang Tito Elmer mo. Actually, dapat ninong mo to eh. Kaya lang, nung ipinanganak ka, biglang nawala. Di ko alam kung saan nangyari. O anong nangyari o kung saan nagpunta. Sabi niya. Ikaw naman pare. Alam mo namang umuwi ako ng probinsya. Sabi niya. Hello po Tito. Mano po. Naku, wag ka nang magmano sa akin. Hindi naman kita kadugo eh. Tsaka ayoko nang may nagmamano sa akin. Tumatanda ang feeling ko. Alam mo pare, napaka-OA mo ah. Matanda na talaga tayo. Ikaw lang ang tumanda. Tignan mo nga oh, ang dami-dami mo ng puting buhok. Ang dami-dami mo na rin kulubot sa muka. Siguro na-stress ka talaga dun sa ex mo no? Tumaas ang kilay ko noon at napansin yon ni Tito Elmer. Hindi ang mama mo ang ibig kong sabihin. Yung kanyang kinasama? Matapos ang mama mo?
Napakamaldita kasi noon. Ang dami-daming inaaway kung sino-sinong pinagseselosan. Gwapo kasi talaga tong papa mo eh. Biro niya pa. Gumiti na lang ako. Lumayo muna ako sa kanila at nag-excuse para puntahan ang iba kong mga kaibigan. Meron pa noong after party na may sayawan kaya naman nagbihis na ako at umalis na kami at pumunta na sa club na aming pupuntahan. Nagpaalam ako sa papa ko at kay Tita Nilda at pinayagan naman nila ako. Dahil nga feeling ko legal na ako Mama Mia, ay nag-inom ako ng nag-inom. Oo, umiinom naman talaga ako since high school. Kasi nga medyo pariwara at liberated tayong babae. Pero first time ko pong magpakalasing ng ganon. Feeling ko kasi nasa legal age na ako kaya pwede ko nang gawin lahat ng maibigan ko. Lahat ng gusto ko, pwede ko nang sundin. Mama Mia, lasing na ako noon. Pinigilan na ako ng iba kong mga kaibigan at baka hindi na ako makauwi ng bahay. Tawagan niyo na lang ang papa ko please, pasundo na lang ako. Naaalala ko pang sabi noon sa isa kong kaibigan bago ko inabot sa kanya ang cellphone ko. Ilang saglit pa ay ginigising na ako ng mga kaibigan ko dahil nakatulog na ako dun sa bar. Nandun na raw ang aking sundo. Akala ko noon, Mama Mia, papa ko ang sumundo sa akin. O, halika na, upo ka na. O, mag-seatbelt ka ha. Naaalala kong sabi nito. Papa, bakit mo ba ako iniwanan? Panimula ko noon na para bang ibinubuhos ko lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko pa po inaangat ang aking mukha nung mga panahon na yon. Nakayuko lang ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko at sa sobrang kalasingan. Pero naaalala kong sinumbatan ko ang papa ko sa lahat ng mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Naaalala kong sinumbatan ko siya kung bakit pa nila ako binuhay pero pinagpasapasahan naman nila ako simula pa nung kabataan ko. Alam mo ba yung pakiramdam papa na walang may gusto sa'yo? Walang may gustong alagaan ka? Bakit ba pinagpalit niyo ako sa mga panibago niyong pamilya? Oo, Mama Mia. Meron na rin kasing panibagong pamilya dun sa ibang bansa ang mama ko. Hindi pa rin sila kasal nung aking stepfather. Tulad ng hindi rin kasal ang papa ko sa aking bagong stepmother. Siguro nga totoo ang sinasabi ng tita ko na kasal talaga ang papa at mama ko. Pero wala na akong pakialam noon. At naging pakialam ko na lang ay kung bakit nila ako iniwanan sa ere. Kung bakit parang ako ang nagdusa sa mga desisyong mali nila sa buhay. Alam mo ba papa, sinisisi ko kayo ni mama. Siguro kung buo tayo hindi ako ganito. Hindi ako naghahanap ng pagmamahal sa kung sino-sino. Ikwinento ko na rin sa pag-aakala kong si Papa ang kausap ko. Ikwinento ko kung paano ko hinanap ang pagmamahal mula sa iba't ibang tao. Sa mga kaibigan ko, mga maling barkada, pati na rin sa mga maling lalaki na naging bahagi ng aking buhay. Second year high school ako nung magsimula akong pumasok sa mga relasyon. Kung sino-sino na lang ang nakakarelasyon ko. Yung iba mas matatanda sa akin. Yung iba mga toxic. Yung iba, Mama Mia, inaabuso ako sa pananalita pati na rin sa gawa. Yung iba, talagang ginawa akong parang gatasan at parausan. Ganun kagrabe ang pinagdaanan ko, Mama Mia. Hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa aking kamay kung ilan ng lalaki ang dumaan sa akin bago ako mag-18 years old. Ganun po kalala. Kung sino-sino, kung sino-sinong kumakama sa akin, kung sino-sinong nakakarelasyon ko. Ewan ko, Mama Mia. Kahit naman marami akong nakarelasyon noon, kahit naman maraming nagsasabi na maganda ako, ay parang wala akong kakontentuhan. Lalo pa kapag nararamdaman ko na kapag nakukuha na ako ng mga nagiging karelasyon ko, ay binabaliwala na nila ako. Bakit ganun? Bakit ganun ang buhay? Nung makauwi na ako ay inalayan ako pahiga sa kama ko. Pagkatapos noon ay isinara na ang pinto ng kwarto ko.
Natulog ako ng matiwasay. Nagising ako kinabukasan mag-aalas 10 na ng umaga. Kinatok na ako ni Tita Nilda. Queenie, anak, hindi ka pa ba kakain? Breakfast na oh. Halika na. Malumanay niyang sabi. Masakit na masakit pa ang ulo ko noon pero hindi ko talaga magpigilang mapaismid sa kanyang sinabing anak. Napaka-pretentious. Napaka-plastic, sabi ko noon sa isip ko. Ang akala ko kasi Mama Mia lahat ng nagpapakita sa akin ng maganda ay hanggang simula lamang at hindi naman magtatagal. Kahit na medyo mabait sa akin o mabait talaga sa akin si Tita Nilda ay hindi ko talaga siya pinakitaan ng mabuti. Padabog ko siya kung kausapin. Lalo pa nung tapos na ang debut ko. Lumabas ako ng kwarto pagkatapos ay dumiretso ng kusina. Ano ba yung mukha mo, Queenie? Hindi ka ba nagtanggal ng makeup kagabi? Hindi na po ako nagtanggal ng makeup at saka hindi po kagabi. Kaninang madaling araw po ako umuwi. Sino bang naghatid sa'yo dito? Nagpasundo ako kay Papa. Hindi naman umalis ang Papa mo sabi niya. Doon ay gulong-gulo ako. Kung ganun, sino ang sumundo sa akin at naghatid sa akin sa kwarto ko? Sino ang nagpatulog sa akin? Sino kaya yung lalaking aking pinagsabihan ng lahat ng sama ng loob na meron ako sa mga magulang ko? Dahil medyo masakit pa ang ulo ko noon ay hindi ko na lang inisip yon kasi makadagdag pa yon sa aking dinaramdam. Kumuha na ako ng tubig, uminom at saka naupo. Pinagsilbihan pa ako ni Tita Nilda. Wag na ako na, sabi ko. Queenie, hayaan mo naman ako. Wag na nga sabi. Bulyaw ko sa kanya, pagkatapos ay tinabig ko ang kamay niya na kukuha sana ng ulam na ilalagay sa plato ko. Bumuntong hininga siya ng malalim. Akala ko ay ilalabas na niya ang pangil at sungay niya sa akin noon. Pero hindi. Malumanay niya akong tinignan. Queenie, alam ko malupit ang mga pinagdaanan mo. Pero hindi naman ako katulad ng una mong stepmother. Hindi rin ako katulad ng papa mo o ng mama mo. Ang totoo niyan, ako nga ang nagsabi sa papa mo na kunin ka na Kasi alam kong malaki ang pagkukulang niya sa'yo. Bakit ba kailangan mong magpanggap na mabait ka sa akin? Hindi mo kailangan magpanggap dahil wala naman dito ang papa. At isa pa, mukhang hindi ka na naman niya iiwan Iiwan ka pa ba niya? Matanda na yon, sabi ko. Hindi pa matanda ang papa mo. 36 lang siya. Oo nga naman. Hindi pa naman talaga siya matanda. Hindi na lang ako kumibo at nagpatuloy ako sa pagkain. Hanggang sa makapasok na ako muli sa kwarto ko at tinignan ko ang cellphone ko. Mama Mia, merong nag-miss call doon na unknown number. Hindi ko pinansin dahil akala ko isa lang yun sa mga ex ko na nagbabakas sakaling balikan ko. Tsena lang nila. Hindi ako bumabalik sa mga basura. Sabi ko noon sa sarili ko. Kumuha na ako ng tuwalya pagkatapos naligo. Paglabas ko ay may bago na namang miss call. Ang kulit talaga, nasa isip ko noon. Hanggang sa nag-text ito. Hi Queenie, Tito Elmer mo to. Ako naghatid sa'yo kaninang madaling araw. Ayos na bang pakiramdam mo? Nagulat ako at nahiya na rin at the same time. Hindi ko alam kung paano magre-reply dahil kahiya-hiya naman talaga ang mga nangyari sa akin. Hanggang sa naisipan kong humingi ng dispensa sa kanya. Hi Tito Elmer, pasensya na po talaga kayo kaninang madaling araw Kayo tuloy ang nabulyawan ko. Kayo tuloy ang napaglabasan ko ng sama ko ng loob. Hindi siya nag-reply pero biglang nag-ring ang cellphone ko. At nung makita ko ang number niya ay hindi pa talaga ako sure noon kung sasagutin ko ba. Ano bang sasabihin ko? Nakakahiya kaya yung mga ginawa ko, sabi ko noon sa sarili ko. Pero Mama Mia, makailang ring ito nung nagdesisyon akong sagutin. Hello, Tito Elmer? Queenie, ba't ka naman mahihiya sa akin? Hindi naman na ako iba. Best friend ako ng papa mo. O ano, ayos ka na ba? Tanong niya.
Ayos na po ako tito, maraming salamat po talaga. Naku, wala yun. Ano, libre ka ba ngayon? Sine naman tayo, sabi niya. Po? Gulat na gulat ako Mama Mia dahil hindi ko akalain na magiging ganun siya ka-FC sa akin. Well, feeling close na ba siya sa akin dahil sa tingin niya, kilalang kilala na niya ako matapos niyang marinig ang mga drama ko kaninang madaling araw? Naku po, hindi po, may lakad kami ng friends ko, sabi ko. Sige, atid na lang kita. Naging napakakulit niya Mama Mia, kaya naman hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na tanggihan siya. Sige po, sunduin niyo na lang po ako dito sa bahay. Mga 3:00 ng hapon, sabi ko. Mag-3:00 na noon ay hindi pa ako nakabihis. Bigla na lang may bumusinang sasakyan sa baba. Winnie, andito ang Tito Elmer mo, sinusundo ka raw at ihahatid ka dun sa mga friends mo. Aalis ka pala? Sabi ni Tita Nilda. Oh, ano namang pakialam mo kung aalis ako? Pabalangkong sagot sa kanya. Queenie, wala naman akong pakialam pero pwede ba sa susunod magsabi ka naman? Para naman may maisagot ako sa papa mo kapag nagtanong siya. Huwag kang mag-alala, hindi magtatanong yun. Wala namang nagtatanong kung saan ako nagpupunta eh. Sabi ko. Sige na, magbibihis na ako. Sabihin mo na lang kay Tito Elmer, antayin ako sa baba. Nagbihis ako Mama Mia. Naka-pants lang ako noon pagkatapos ay crop top shirt. Naka-sneakers lang din ako at naka-backpack. Nung pababa ako ay hindi ko alam pero parang naaasiwa ako sa tingin ni Tito Elmer sa akin. Para bang ang tingin niya ay humahanga. Hindi ko alam Mama Mia pero kakaiba talaga ang pagkaasiwa ko noon. Hanggang sa pinasakay na niya ako sa kotse niya. Pinagbuksan pa talaga niya ako ng pintuan. Nasa harap ako syempre at katabi ko siya bilang siya yung nagda-drive. Paalis ba lang kami nung bigla siyang nagsalita. Sino bang mga kasama mo ngayon? Mga kaibigan mo? Hindi ako sumagot. Winnie, ayos ka lang ba? Tanong niya ulit. May asawa na po ba kayo? Diretsahan kong tanong. Tumawa siya. Bakit naman ganyan ang tanong mo? Kasi kung may asawa kayo, dapat hindi ako sumasakay dito sa harapan eh. Kasi di ba dapat pang asawa lang to? Hinatansya ko ang isasagot niya. Huwag kang mag-alala, wala akong asawa. Never been married. Sabi niya. Girlfriend. Wala din akong girlfriend. Ganun ba? Ilang taon na po kayo? Matanda ako ng 4 na taon sa papa mo. Matanda ka? Paano kayo naging friends? Paano kayo naging best friends? Kasi magkapit-bahay kami noon ng papa mo. Yung mga magulang namin ay magkaibigan. Tapos walang halos ibang bata noon sa aming village kaya kami lang ang nag-uusap. Hanggang sa naging mag-best friends kami. Kaya nga sabi ng papa mo nung pinanganak ka ay bigla akong nawala dahil may trabaho na ako noon. Graduate na kasi ako noon kaya may project akong ginagawa dun sa probinsya namin. Ay hindi na ako nakapagpaalam. Hindi pa naman uso nun yung cellphone. Sabi niya. Kaya pala. Pero bakit hindi pa po kayo nag-aasawa? Tanong ko. Bakit ang dami mong tanong? Sagot din niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya. Ewan ko ba Mama Mia kung bakit parang bigla akong nakaramdam na parang komportable ako sa kanya simula nung malaman ko na wala siyang girlfriend at wala siyang asawa. Nag-uusap kami noon hanggang sa dumating kami sa mall. Actually, hindi namin namalayan yung napakahabang traffic dahil nag-e-enjoy ako na kausap siya. Pakiramdam ko naman ay ganun din siya. Nag-e-enjoy din siya habang kausap niya ako. Nasa na ba yung mga kaibigan mo? Gusto ko silang makilala bago kita iwanan. Ang totoo niyan, Tito, wala naman talaga akong makausap eh. Wala naman akong kausap na magkikita dito. Magmumall lang sana ako mag-isa pero since nag-enjoy akong kausap ka kanina, pwede bang samahan mo ko kung wala kang lakad, sabi ko. Wala,
Ako nga ang nag-aya kanina na magsine tayo, 'di ba? Ayoko kasi ng sine, tito. Hindi ako mahilig sa ganun eh. Ano bang hilig mo? Shopping, sabi ko. Ah, okay, sige. Meron akong pera. May binigay sa akin ng papa. Tapos yung mga regalo kagabi, halos pera yun eh. Kaya ipapamili ko na lang ng mga gamit ko. Pwede mo ba akong samahan? Hindi po ba kayo naiilang na sumama sa isang babaeng mag-shopping? Tanong ko. Tumawa siya, Mama Mia, at ang sabi niya hindi naman daw nakakailang ang bagay na yon. Natuwa ako dahil may kasama na ako. Kung saan-saan kami nagpupunta. Nagtatry ako ng mga dresses, pantalon, blouse, sapatos at kung ano-ano pa. Siguro inabot kami ng halos 4 na oras sa pagsha-shopping dahil mag-aalas 8 na nung natapos kaming dalawa. Pagod ka na ba, tito? Naku, pasensya ka na ha. Alam kong hindi na napapagod ang mga katulad mo. Hindi na dapat napapagod ang mga katulad mo, sabi ko. Anong mga katulad ko? Uy, wag kang ganyan. Bata pa ito, no? Bata pa po ba ang 40 years old? Tanong ko. Hindi mo ba alam yung kasabihan na life begins at 40? Natawa na lang ako, Mama Mia. At tsaka niya sinabi na kakain daw muna kami. San mo gustong kumain? Tanong niya. Ikaw po. San niyo po ako gustong pakainin? Sabi ko naman. Okay, sige, labas tayo dito sa mall. Meron akong alam na masarap na kainan. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay nag-drive pa talaga kami ng pagkahaba-haba at pagkalayo-layo para sa kainan na yon. Dito tayo, masarap dito tapos hindi masyadong maraming tao. Makakapag-usap tayo ng maayos. Pagkatapos naming umorder ay nagtanong siya. Ganun ba talaga ang nararamdaman mo simula nung kabataan mo, Queenie? Po? Yung mga kwento mo sa akin. Nung sinundo kita kaninang madaling araw. Naku po, kalimutan niyo na po yun. Huwag niyo na pong isipin yun, sabi ko naman. Queenie, alam kong hindi madali at mga pinagdaanan mo. Kaya pwede mo akong kausapin. Kala mo matanda na akong mag-isip? Hindi na mo eh. Mabata pa ako. Hindi pa nga ako nag-aasawa eh. Pabiro niya pang sabi. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at nakisabay na rin sa kanya. Natuwa akong kausap siya. Natuwa akong kasama siya. Pagkatapos naming kumain ay inihatid na niya ako. Talagang tinulungan pa niya akong bitbitin yung mga pinamili ko. Hindi lang pala mga pinamili ko yun kasi binilhan din niya ako ng mga iilang pirasong mga gamit. Sabi niya regalo na lang daw niya yun sa akin dahil hindi siya nakapagdala ng regalo nung debut ko. At nung makauwi kami ng bahay ay naabutan pa namin ng papa at tita Nelda ko sa sala. Oh, saan kayo galing dalawa? Pinasyal ko lang tong anak mo. Sinamahan kong mag-shopping. Ah, ganun ba? Salamat pare ah, sabi niya. Sabi ng papa ko kay Tito Elmer. Pumasok na ako ng kwarto. Hindi na ako lumabas muli at hindi ko na narinig na nagpaalam si Tito Elmer. Pero mag-aalas 12 na noon, Mama Mia, at matutulog na sana ako nung naka-receive ako ng text mula kay Tito Elmer. Salamat kanina ha, nag-enjoy akong kasama ka, sabi niya. Nag-reply ako at sinabi kong ako din naman, Tito, ay nag-enjoy na kausap at kasama ka. Sana maulit pa to, sabi niya. Sige po, good night. Kinabukasan ay meron na siyang mga text sa akin. Lagi niyang sinasabi na mag-ingat ako papasok sa school. Lagi niyang sinasabi na huwag daw akong papagutom. Mama Mia, hindi ko namamalayan na lagi na kaming magka-chat o magka-text ng Tito Elmer ko. Hanggang sa hindi ko na nga namamalayan na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Nalaman ko na lamang ang nararamdaman kong yun nung minsang tinawagan niya ako habang nasa school ako. Malakas na malakas ang ulan noon. Hello, Queenie, nasan ka? Tanong niya. Nakauwi ka na ba? Hindi pa po eh, nandito pa po ako sa school. Hindi pa po ako makauwi dahil malakas yung ulan, sabi ko. Sige, antayin mo ako dyan. Susunduin na lang kita at ihahatid kita sa inyo. Talaga po? Naku, thank you po. Inantay ko siya kasama ang iba kong mga kaklase. Mama Mia,
Nasa second year college pa lang ako noon. Nung dumating si Tito Elmer ay nagulat ako sa naging reaksyon ng mga kaklase ko. Papabol pala yung tito mo, sabi nila. Naku, meron na ba yung asawa? May girlfriend na ba? Sunod-sunod nilang tanong. Wala pa. Sagot ko naman habang nakangiti pero hindi ko mapigilan na makaramdam ako ng pagka-proud nung sinabihan nilang papabol at gwapo si Tito Elmer. Pwede bang ireto mo naman kami, sis? Sabi ng isa pa. Doon ako biglang nainis. Ano bang reto-reto yung sinasabi nyo? Mag-aral nga kayong mabuti? Sabi ko naman. Naku, ikaw parang hindi na ikaw yung Queenie na kilala namin. Parang hindi na ikaw yung Queenie na wild. Parang ngayon, nagbago ka na. Sabi nila. Pwede ba? Huwag na nga nating pag-usapan yan. Lina kayo, sumakay na tayo. At ihahatid muna namin kayo. Hinatid nga namin yung dalawa kong mga kaklase, Mama Mia. At dahil medyo out of the way sila ay nakiusap pa talaga ako kay Tito Elmer. Pero masaya namang pinaunlakan ni Tito Elmer yung pakiusap ko. Pagkatapos naming maihatid yung dalawa kong mga kaklase ay inaya muna ako ni Tito Elmer na kumain. Ako naman dahil wala naman akong masyadong gagawin ay pumayag. Habang nag-uusap kami ay panay ang ngiti ko. Alam mo, napakaganda mo, Queenie. Napakaganda mo lalo na kapag nakangiti ka. Sabi niya. Tito, binubola niyo na naman ako eh. Sabi ko naman. Hindi, maganda ka talaga. Maganda lalo na ang mga ngiti mo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay kinilig ako nun. Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay sabi niya ihahatid na niya ako. Kaya lang, nung nasa parking na kami, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Queenie, pasensya ka na pero hindi ko na talaga matiis eh. Matiis ang ano tito? Tanong ko. Bigla niya akong kinabig at hinalikan sa aking mga labi. Nung una ay dampi-dampi lang ang halik na yon. Pumikit lang ako. Hindi ako pumalag. Nung naramdaman niya siguro na walang pagpalag o pagtutol sa parte ko, ay bigla na lang niyang ibinuka ang kanyang labi, Mama Mia, pagkatapos ay hinalikan ako ng madiin. Ewan ko pero gumanti lang din ako ng paghalik nun. Hanggang sa naghalikan na kaming dalawa. Kung hindi pa sana mapupugto ang aming mga hininga ay hindi kami titigil. Queenie, pasensya ka na ha? Ayos lang yun. Tito, sabi ko. Tumawa siya ng malakas. Huwag mo na akong tawaging tito. May magtito bang naghahalikan? Sabi niya. Isa pa, hindi mo naman ako kaano-ano kaya kung tayong dalawa lang, pwede bang Elmer na lang ang itawag mo sa akin? O pwede ring honey, babe, ikaw kung anong gusto mo. Natawa na rin ako, Mama Mia. Babe? Bakit naman babe? Hindi pa ba obvious? Gusto kita. Gusto kita, Queenie. Mama Mia, pagkatapos niyang sabihin na gusto niya ako ay ako na ang kumabig sa kanya at humalik. Ganun naman talaga ako kahit dati pa eh. Pero iba ngayon. Ibang pakiramdam ko habang kahalikan ko ang best friend ng papa ko. Mama Mia, hindi kami dumiretso sa bahay ko. Bagkos ay dumiretso kami sa bahay ni Tito Elmer o ni Elmer, my loves. Pagkadating namin doon ay agad niya akong pinapasok sa loob. Anong gusto mo, ice cream? May ice cream dito sa ref. Tanong niya. Busog pa ako eh. Tubig na lang, sabi ko. Pumunta siyang kusina at pagbalik niya ay may dala na siyang isang basong tubig. Binigay niya yun sa akin at saka ininom ko. Pagkatapos ko yung mainom ay binigay ko sa kanya ulit yung baso. Nilagay niya yun sa center table ng kanilang sala at pagkatapos ay lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa natin, Queenie. Pinigilan ko naman talaga ang sarili ko eh. Kaya ilang araw akong hindi masyadong nagparamdam sa'yo. Kasi alam ko bata ka pa. Kasi alam ko parang hindi pa tayo nararapat sa isa't isa. Isa pa, anak ka ng best friend ko. Pero hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko eh. Gusto kita, Queenie.
Gustong gusto kita. Ako din. Gusto kita, Elmer. Inilayo ko ang sarili ko sa kanya at saka tiningala ko siya. Matangkad kasi siya sa akin. Mga siguro nasa 5'9" siya samantalang ako naman ay nasa 5'2" lamang. Naka-flats pa ako noon. Kaya naman nakatingala talaga ako sa kanya. Bigla siyang yumuko, Mama Mia, at inabot ang aking mga labi. Muli kaming naghalikan dalawa. Malalim na halik. Hanggang sa paghahalikan namin ay napaupo na siya sa may sala at ako naman ay napakandong na sa kanya. Mama Mia, hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Unti-unti ay binuksan na niya ang suot kong damit. Nakabistida ako noon dahil Wednesday yon, wash day namin sa school kaya walang uniforme. Madali lang niyang nabuksan ang bestida ko dahil isang mahabang zipper lang yon sa likod ko. Tinanggal na nga niya ang suot ko. Mama Mia, ako naman ay hindi na nagpaawat. Gumigiling na ako sa ibabaw niya. Niyakap ko na siya at pinaghahalikan. Hindi na nga nagpaawat ang mga katawan namin. Tuluyan na nga itong nag-alab kahit ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Tuluyan nang naging mainit ang aming mga nararamdaman at natupok na kami sa apoy na aming sinimulan. Oo, may nangyari sa amin nung gabing yun. Paulit-ulit. Una sa may sofa, pagkatapos ay tsaka niya ako dinala sa loob ng kwarto niya. Doon ay paulit-ulit naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan. Nag-text na lamang ako kay Tita Nilda at sinabi ko na meron kaming overnight ng mga kaklase ko dahil may ginagawa kaming project. As usual, yun naman talaga ang palusot ng mga estudyante, hindi ba? Mama Mia, tumatawag pa noon ang papa ko at tinatanong kung nasaan ako. Habang sumasagot ako sa mga sinabi niya at sumasagot ako sa mga tanong niya sa kabilang linya, ay panay naman ang halik at haplos ni Elmer sa buo kong katawan. Pinigilan ko talaga na wag mapaungol habang kausap ko sa kabilang linya ang aking ama. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng papa. Wala po. Sige po, babay na po Meron pa kasi kaming gagawin. Hindi ko na inantay na sumagot pa siya. Inend ko na yung call. Pagkatapos ay tumawa ng malakas si Elmer. Natakot ka, no? Sabi niya. Ano ka ba naman? Baka mabuko tayo, sabi ko naman. Pinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Halos wala kaming tulog nung buong magdamag, Mama Mia. Naisip ko, sa dinami-dami ng lalaking nakakama sa akin, sa dinami-dami ng lalaking nakatikim sa katawan ko, ngayon pa lang ako nakatagpo ng lalaking nagpaligaya sa akin ng husto. Mama Mia, hindi ko alam pero nung may mga nangyayari sa akin dun sa iba kong mga boyfriends ay hindi naman ganito kaligaya ang pakiramdam ko. Igma si Elmer. Malambing ang kaniyang mga haplos. Magaspang ang kaniyang kamay pero malambing ang kaniyang pagkakahaplos. Bagay na nakakapagpadagdag ng init na aking nararamdaman. Hindi lang yun, Mama Mia. Kakaiba din kung humalik si Elmer. Pagkatapos ay lagi niyang tinatanong kung ayos lang ba ako. Lagi niyang inaalala. At isa pa sa pinakagusto ko sa kanya, Mama Mia, ay lagi niyang inuuna ang kagustuhan ko. Meron din siyang mga bagay na pinaranas sa akin na kailanman ay hindi ko naranasan dun sa mga dati kong nobyo. Kaya naman nabaliw ako ng gusto kay Elmer. Masyado akong na-in-love sa kanya. Masyado na akong na-attach sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun ay halos araw-araw na ako kung sunduin ni Elmer at araw-araw na rin na may nangyayari sa amin. Mama Mia, isang gabi, nung umuwi ako ay inantay talaga ako ni Papa. Hindi ako inihatid noon ni Elmer diretso sa gate namin. Simula kasi nung naging kami ay naging maingat na kami. Doon na niya ako inaihahatid sa isang convenience store na malapit lang sa amin. Lagi akong bumababa doon at bumibili ng kung ano-ano, candy, sanitary pads, at kung ano-ano pa para lang wag mahalata. Buti at nandito ka na. Seryosong sabi ni Papa. Bakit po?
May problema po ba? Tanong ko. Depende sa magiging sagot mo sa mga tanong ko. Umupo ka. Pinaupo niya ako sa harap niya. Ano po bang problema? Pagod na ako eh. Gusto ko nang matulog. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa amin? Po? Kailan ka pa simulang nagsisinungaling sa amin? Ganyan ka ba talaga kapariwara? Akala ko exaggerated lang ang mga sinasabi ng lolo't lola mo sa akin eh. Na pariwara ka raw. Liberated ka raw. Pero, hindi ko akalain na totoo pala. Ano namang paki mo? Sabi ko. Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, Queenie ha. Kung hindi, mananagot ka. Bakit ngayon lang kayo magpapakaama sa akin? Bakit parang naging mabuti kayong halimbawa sa akin kung makapagsalita kayo? Bakit parang ang dami niyong tinurong mabuti sa akin at ngayon ay disappointed kayo na hindi ko sinusunod yung mga magagandang turo na yon? Ano pa bang aasahan niyo? At isa pa, wala naman akong ginagawa para magbigay sa inyo ng problema, hindi ba? Wala nga ba, Queenie? Pumunta ako sa school mo kahapon at kanina. Ang sabi, umalis ka na raw. May nakita pa akong kaibigan mo doon at ang sinabi sa akin ay sinundo ka na raw ng boyfriend mo. Sino ba yung boyfriend mo? Tumawa ako noon, Mama Mia. Kahit na ang totoo ay kinakabahan ako, baka mabisto ng papa na best friend niya ang boyfriend ko. Ngayon pa ba talaga kayo mag-aalala kung sino boyfriend ko? Simula second year high school ako, nagkaroon ako ng boyfriend eh. Ngayon pa ba kayo mag-aalala kung sinong lalaking sinasamahan ko? Simula noon, iba't ibang lalaki na ang sinamahan ko sa kung saan-saan. Siguro hindi kinaya ng papa ko ang mga sinasabi ko kaya nasampal niya ako. Huwag kang bastos, Queenie. Kinakausap ka ng maayos, sumagot ka ng maayos. Singaw niya. Napakahuli niyo na po. Huling-huli na kayo. Kung sana noon pa, kung sana noon niyo pa ako kinausap, kung sana noon niyo pa pinaramdam na mahal niyo ako, sana may magagawa pa kayo para ayusin ang buhay ko. Pero wag kayong mag-alala, hindi ko naman sinisira ang buhay ko eh. Ang totoo niyan, ngayon pa talaga naging maayos ang buhay ko. Ang totoo niyan, ngayon ko pa nakita ang taong mag-aayos nito. Kaya wag na kayong mag-alala, hayaan niyo na ako. Kung hindi, aalis na lang ako dito. Napakapakialamero nyo. Kala nyo naman, napakabuti nyong ama. Kala nyo naman, napakarangal ninyo. Hindi pa ako tapos magsalita ay isa na namang sampalang dumapo sa pisngi ko. Sa sobrang sakit noon ay tumakbo na ako papunta sa kwarto ko at inilak yon. Sigaw ng sigaw ang papa ko na pagbuksan ko raw siya at kakausapin pa niya ako. Pero naririnig kong pinipigilan siya ni Tita Nilda. Naririnig kong pinapakalma siya nito. Mama Mia, pagkatapos umalis ng papa ko ay tinawagan ko si Elmer. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Nagsorry siya sa akin dahil pakiramdam niya siyang may kasalanan kung bakit nagkaganon kami ng papa ko. Hindi ikaw ang may kasalanan. Sila ang may pagkukulang sa akin tapos ngayon kung umasta sila parang ang bait-bait niyang magulang. Para bang napakauliran niya? Sabi ko naman. Aalis na ako dito, Elmer. Sasama na ako sa'yo. Mama Mia, pinigilan pa ako ni Elmer dahil ang sabi niya kakausapin daw muna niya ang papa ko. Unti-untiin daw muna niya na ipaalam sa papa ko ang tungkol sa aming dalawa. Ano, hindi mo ba ako paninindigan? Hindi mo ba ako ipaglalaban? Sabihin mo lang, Elmer, dahil kung hindi, pwede naman akong makipag-iwalay sa'yo eh. Meron naman akong ibang mahahanap na kapalit mo. Sabi ko. Doon ay biglang nataranta si Elmer. Sige na. San ka ba pupunta at pupuntahan kita? Dito ka na lang muna sa apartment ko. Mama Mia, nung tulog na nga si Tita Nilda at ang papa, ay kinimpake ko na ang mga gamit ko at dahan-dahan akong lumabas. Nagpasundo ako kay Elmer dun mismo sa convenience store kung saan niya ako laging dinadrop off araw-araw. Mama Mia, dun na nga kami nanirahan kina Elmer.
Pero wala pang 1 linggo mula nung nandoon ako ay sumugod bigla ang ama ko. Galit na galit tito Mama Mia at nagsisisigaw sa may gate. Elmer! Elmer, lumabas ka dyan! Ilabas mo yung anak ko! Sabi niya. Mama Mia, lumabas naman si Elmer pagkatapos ay pinapasok si Papa. Pero pagkabukas pa lang ng gate ay agad na siyang sinalubong ng Papa ko ng suntok. Agad ko namang sinaklolohan si Elmer at sinigawan ko si Papa na huwag niyang sakta ng boyfriend ko. Galit na galit ang Papa ko at hinablot pa talaga ang kamay ko. Halika na! Umuwi na tayo, Queenie! Nakakahiya ka, sabi niya. Mas nakakahiya po kayo, sigaw ko. Mama Mia, pinaglaban ko si Elmer. Galit na galit ang Papa ko noon at sinusumbatan niya si Elmer. Mas matanda ka sa akin ng di hamak. Pagkatapos pinatulan mo tong anak ko? Ano bang pinakain mo dito sa anak ko? Ginayuma mo ba? Ha? Siguro inakit mo tong anak ko, di ba? Kasi ang bata-bata pa niya eh. Imposible naman na magkagusto siya sa'yo. Sabi nito. Pinagtanggol ko si Elmer, Mama Mia. Sinabi ko na hindi ako nito inakit. Nakusa akong sumama at na ako mismo ang nagsabi kay Elmer na makikipagtanan na ako sa kanya at makikipag-live-in. Hindi ako papayag, sabi ni Papa. Wala kayong magagawa dahil ayokong sumama sa inyo, sabi ko naman. Pinagtitinginan at pinagchichismisan na kami ng kapitbahay. Maganda po ang lugar ni na Elmer, Mama Mia. Medyo may kaya po ang mga tao doon, pero siguro nature na talaga ng tao ang makiisyoso at makipagmaritesan. Kasi nung nagkakagulo na, ay nararamdaman ko na lang ang unti-unting pagdami ng tao sa paligid. Galit na galit pa rin ang Papa ko na halos mapugto ang kanyang hininga sa sobrang galit. Dun, Mama Mia, ay bigla ko na lang nakita si Elmer na hawak-hawak ang kaliwa niyang dibdib. Sumasakit daw ito. Galit na galit ako kay Papa. Ipinagtabuyan ko silang dalawa ni Tita Nilda palabas ng bahay tsaka ako tumawag ng tulong. Buti na lang at merong isang kapitbahay na may sasakyan at naisugod agad namin si Elmer sa ospital. Mama Mia, mild heart attack po ang nangyari kay Elmer. Galit na galit ako noon sa Papa ko. Muntik nang mawala sa akin ang lalaking mahal ko. Muntik nang mawala sa akin si Elmer. Pero ang Papa ko ay sumunod pa rin sa ospital. Kinukumbinsi niya pa rin ako na umuwi sa amin. Ang sabi niya ay magpapapunta raw siya ng mga otoridad dun sa bahay ni na Elmer para lang mapilit akong umalis. Para lang mapilit akong umuwi. Pero sinabi ko sa kay Papa ko na kung pipilitin niya ako, Mama Mia, ay kikitlin ko ang sarili kong buhay. Na kung pipilitin niya ako, ay maglalayas at maglalayas pa rin ako. Mahal ko si Elmer, Papa. Pwede bang tanggapin niyo na yun? Mas matanda siya sa'yo. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Gaya ng ano, Papa? Gaya ng nangyari sa inyo ni Mama? Malaki na ako. Nasa wastong gulang na ako. Alam ko na kung anong tama't mali. Kung kailan naman kailangan ko kayo noon, wala kayo para turuan ako ng tama't mali, di ba? Bakit ngayon nakikialam kayo ng buhay ko? Pwede bang hayaan niyo na lang ako? Hindi ko na kayo kailangan. Anong pinagmamalaki mo, yung pagpapaaral mo sa akin? Hindi ko yan kailangan, pwede mo yung putulin. Sabi ko. Mama Mia, walang nagawala ang ama ko. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay ang ina ko naman ang nagpakita. Galit na galit itong sinugod kami ulit sa bahay. Pinagmumumuran niya si Elmer. Napakawalang hiya mo. Anak mo na yan pero pinatulan mo. Anak mo na yan pero inakit mo. Sigaw ng mama ko. Alam mo bang pwede kang maging ninong niyan kung hindi ka lang nakaalis? Bakit parang tinake advantage mo yung anak ko? Mama Mia, umabot pa talaga sa baranggayan yung ganong kaso namin. Ilang beses pang nakiusap si Elmer sa akin na umalis na lang at umuwi na lang sa mga magulang ko pero nagmatigas ako. Pinanindigan ko siya, Mama Mia. Kaya wala rin silang nagawa sa huli. Hinayaan na lang nila kami. Mama Mia, gusto sana namin noon ni Elmer na magpakasal na, kaya lang hindi kami binigyan ng basbas ng mga magulang ko.
18 pa lang kasi ako noon, magna 19 pa lamang nung mabisto nila ang relasyon namin ni Elmer. Hindi pa ako pwedeng magpakasal kung hindi pumapayag ang mga magulang ko. Kaya nagsama na lang kaming dalawa. 2 taon lang ang lumipas ay biniyayaan kami ng isang napakagandang anak. Mahirap ang buhay. Oo, may kaya sina Elmer, kaya lang Mama Mia, ang dami-dami ko palang hindi pa alam tungkol sa buhay. Kasi mula nung makapanganak ako ay nagbago ang buhay ko. Nagbago ang mga priority ko. Hindi ko rin alam pero may mga pagkakataon na naiinis ako kay Elmer. May mga pagkakataon na naiisip ko paano kaya kung huli na bago ko siya nakilala. Paano kaya kung nagkaroon muna ako ng career. Paano kaya kung na-enjoy ko muna ang aking pagkadalaga bago ako nag-settle down sa kanya. Kung ano-ano ang mga iniisip ko noon. Kung ano-ano ang mga sinasabi din ng utak ko. Mahirap Mama Mia. Mahirap kasi ang laki ng agwat ng edad namin ni Elmer. Pero sinabi ko noon sa sarili ko, hindi ako gagaya sa mga magulang ko. Hindi ako gagaya sa kanila na pagkatapos nilang magsawa sa isa't isa, ay naghiwalay na lang bigla na hindi na iniisip ang kanilang anak. Kahit na may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaunawaan ni Elmer, dahil nga siguro sa laki ng agwat ng edad namin, kahit may mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, ay lagi ko nang tinitignan ang mukha ng anak ko. Iniisip ko Mama Mia, ano kayang mangyayari sa kanya kung magkahiwalay kami ng papa niya? Ayokong maging katulad sa mga magulang ko. Kaya kahit mahirap, pinanindigan ko ang desisyon ko. Hanggang sa unti-unti ay nasanay na rin ako. Unti-unti ay nasanay na rin kami ni Elmer sa isa't isa. Hindi naman din niya ako pinabayaan. Minahal niya ako ng totoo. Yun sana, or yun siguro talaga ang advantage kapag masyadong malaki ang agwat ng edad ninyong dalawa. O may mga pagkakataon na hindi kayo nagkakasundo. Sa mga movies, sa mga awitin, sa kung ano-ano pang hilig. Kaya lang Mama Mia, wala namang hindi nagagawa ng paraan. Wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan. At lalong walang hindi nakakonquer ang pag-ibig. Noong nakaraang taon lang Mama Mia, sa wakas ay ikinasal na kaming dalawa ni Elmer. 26 na kasi ako ngayon. Samantalang si Elmer naman, Mama Mia, ay magpo-46 na. Masaya kaming dalawa. Masayang masaya. Masasabi ko, Mama Mia, na hindi man perpekto ang buhay. Meron man mga kaibigan ko na nakapagtapos ng pag-aaral, merong mga career, at kung minsan ay nakakainggit dahil nagagawa pa rin nila ang mga bagay na gusto nila lalo pat karamihan sa mga kaibigan ko ay wala pang asawa. Pero naiisip ko kanya-kanya siguro talaga tayo ng journey sa buhay. Kaya wag na lang mainggit at i-embrace na lang kung anong meron sa atin. Oo nga pala Mama Mia, nag-ayos na rin kami ng aking mga magulang. Pero hindi na naibalik sa dati ang pagkakaibigan ni Elmer at ng papa ko. Ayos na yon. Ang importante ay natapos na rin ang mga paghihirap ko. Ang importante ay masaya kami ngayon sa pamilya ko. Hanggang dito na lamang po Mama Mia at maraming salamat kung sakali man po na inyong mapiling i-ere itong kwento ng buhay pag-ibig namin ng asawa ko. Si Elmer, alam ko Mama Mia na marami na siyang sakit na iniinda. Ang totoo niyan ay lagi po akong tumatawag sa kanyang doktor dahil kung ano-ano na ang kanyang nararamdaman. Yun lang po talaga ang ikinakatakot ko ngayon. Baka maagang kunin sa akin ng Panginoon ang asawa ko. Sana'y hindi. Sana'y maraming taon pa ang pagsaluhan namin bilang mag-asawa at bilang pamilya. Lubos na gumagalang, Queenie. Hi Queenie! Naku naman, ang laki ng agwat ng edad nyo pero hindi lahat ng mga katulad nyo ha. Though alam natin na kapag naman talaga malaki ang agwat ng edad ay mahal na mahal ka talaga ng iyong karelasyon. Kaso lang, hindi talaga lahat ay ganyan. Tulad ng kay Rico Blanco at kay Maurice Racal, diba?
Nagkahiwalay sila dahil hindi magkatugma ang kanilang mga gusto, hindi magkatugma ang kanilang timeline. Si Maris, papaangat pa lang ang kanyang career, papaangat pa lang ang kanyang pangalan, tapos si Rico, ready na siya mag-settle, parang ganun. So, hindi sila nagkasundo sa ganung bagay. Pero masaya ako dahil Queenie, naging masaya din naman ang buhay mo. Ang kwento mo ay isang patunay na talagang ang kasiyahan sa ating mga desisyon at sa ating current na situation ay nandun lang sa ating mga kamay at sa ating kakontentuhan sa buhay. Maraming salamat sa pag-share mo ng nakaka-inspire mong kwento na medyo kakaiba din dito sa ating channel. Kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni Queenie, kung nagustuhan mo ang kwento ng kanyang buhay, please do like and share this video. Pagkatapos ay mag-subscribe ka naman dito sa ating channel. I-click mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At kung may sarili kang kwento ng buhay mo o kung may kwento kang gustong i-share, kwento ng kapatid mo, kwento ng tita mo, kwento ng mami mo, kwento ng lola mo, ng lolo mo, pwede mo yang i-type. Tapos i-email. I-type mo at saka i-email. Huwag mong picturean yung sinulat mo. Meron kasi ako natanggap na ganun eh. Sinulat niya, pagkatapos ay pinicturean niya. Paano ko yun mababasa? Paano ko yun mapuproofread? Ang hirap-hirap nun. Parang itatype ko pa ulit, 'di ba? So, sana i-type nyo na lang at saka i-email nyo sa amin. mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyong kalimutan na i-like ang ating mga Facebook page at saka ang ating TikTok account, Mama Mia Cagayan de Oro. Meron din pala akong isa pang page para sa aking bowling career. Charot lang. Bowling career o MCBA, Metro Cagayan Bowlers Association. Hanapin niyo po yon, tsaka i-like at i-follow niyo na rin. Maraming salamat sa inyong suporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.